Ang nag-iisang Di Manwa, Tagalog Recap. Sa loob, siksikan ng conference room ng matataas na opisyal ng militar at mga elite hunter para sa huling briefing ng misyon. Sinusuri ni Yu Chan-sok ang mga dokumento, batid na ang escort mission na ito ay malapit ng maging isang pandaigdigang tanawin. Nakatayo si Lee Se-yun, ang rank 10 hunter, habang inilalatag ang mga detalyeng taktikal. Si General An Hun-so ang nanguna upang ipaliwanag ang napakakomplikadong logistics ng paglalakbay sa Trans-Siberian. Kabilang sa plano ang isang tren na may 80 bagon. Karamihan ay mga armored container para sa supply at sa prototype na generator. Napansin ni Chan-sok na binibigyan si Lee Se-yun ng VIP na pagtrato, na may isang buong bagon na nakalaan lamang para sa kanya. Naging mabigat ang atmosfera nang mapunta ang usapan sa seguridad ng shield generator. Iminungkahi ni Hun-so na hatiin ang tungkulin ng pagbabantay upang manatiling handa ang lahat sa mahabang biyahe, ngunit agad itong tinanggihan, walang puwang para sa tulong mula sa labas. Ipinaalala ni Lee Se-yun na bawat puwersa sa kontinente ay tiyak na hahabol sa teknolohiyang iyon. Wala nang nagawa ang general kundi sumimangot habang mariing tinanggihan ang kanyang alok na suporta ng militar. Mahigpit ang mga patakaran, tanging mga miyembro ng itinalagang guild lamang ang pinapayagang lumapit sa kargamento. Kitang-kita ang pagkadismaya ng mga opisyal ng militar, na pagtantong inilalayo sila ng mga hunter sa mismong operasyon. Isinara ni Lee Se-yun ang kanyang mga mata, hudyat na tapos na ang usapan. Ipinakita sa mapa ang napakahirap na ruta mula Vladivostok hanggang United Kingdom. Nadaraan sa ilan sa mga pinakamapanganib na corrosion zone. Sa sandaling marinig niya ang planong maglakbay sa pamamagitan ng tren sa mga ganitong kalupitang lugar, agad inihalin tulad ni Se-yun ang misyon at banta ng mga bandido sa isang cliché na lumang western na pelikula. Mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila, may 5 European warlords na agad na itinalagang banta. Halatang nabalisa ang mga sundalo sa silid, iniisip kung paano sila makakaligtas sa 2 linggong tuloy-tuloy na pag-atake. Karamihan sa kanila ay kumbinsidong imposibleng magtagumpay ang misyon. Nanatiling kalmado si Lee Se-yun habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkalito ng mga tao. Pinutol niya ang tensyon sa pangakong makararating ang tren sa destinasyon nito, kahit sino pa ang humarang. Nagsimula ang araw ng operasyon habang naghahanda ang napakalaking tren na umalis mula sa nagyayelong istasyon sa Russia. Napuno ng tao ang platform habang nagmamadaling sumakay ang mga tauhan at gwardya bago ang pag-alis. Naglakad si Chan-sok sa gilid ng riles, ramdam na ang matinding lamig sa hangin. Napagtanto niyang mas mahaba pa ang tren kaysa sa inaasahan niya, umaabot ng higit sa 1 kilometro habang naglalaho sa makapal na niyebeng ulap. Biglang may pamilyar na boses na tumawag sa kanya, dahilan upang mapatigil siya sa paglalakad. Nakaayos na si Han Sang-a at naghihintay na magsimula ang misyon. Tinukso siya nito tungkol sa marangya niyang first class ticket habang siya ay napunta sa second class kasama ang mga ordinaryong tao. Ngunit agad na ginamit ni Chan-sok ang pribadong bagon ni Lee Se-yun bilang panangga sa panunukso, habang iniisip ang napakalaking agwat sa pagitan ng kanyang ranggo at ng tunay na elite. Dumating si Ja Soo-jong sa platform upang ihatid ang grupo at binati si Chan-sok. Napansin na maaga ito para sa pag-alis. Humanga si Chan-sok sa laki ng paghahandang ginawa ng embargo tower para sa seguridad ng transportasyong ito. Ang mga bagon ng tren ay literal na ginawa na parang mga tangke, dinisenyo upang kayanin ang pinakamatinding panganib ng wasteland. Ipinaliwanag ni Ja Soo-jong na ang buong tren ay nakabalot sa depleted uranium armor para sa pinakamataas na depensa. Sa kabila ng matibay na baluti, alam ni Chan-sok na ang tunay na depensa ay ang pagkakaroon ng isang halimaw na mandirigma tulad ni Lee Se-yun sakay ng tren. Sa puntong yun, tila wala nang maaaring magkamali. Ngunit wala pang 10 minuto mula nang umalis, sinalakay na agad ang tren ng isang kawan ng lumilipad na mga halimaw na parang mata. Duguan na ang mukha ng isa sa mga hunter at sumisigaw para sa agarang tulong sa bagon 57. Hindi na naghintay si Chan-sok ng utos at tumalon agad sa bubong ng umaandar na tren. Dumating ang pag-atake ng mas maaga kaysa inaasahan ng lahat, at agad na nagdulot ng kaguluhan sa depensa. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata upang linisin ang kalangitan, ngunit tila walang katapusan ang kawan. Habang mas marami pang halimaw ang sumisid mula sa gitna ng bagyo ng nyebe,
Nahirapan si Chansok na labanan ang mga ito at napaisip na sana ay naroon si Lee Se-yun upang tumulong sa pakikipaglaban. Ang misyon ay isang bangungot sa logistics, dahil sira ang riles at makakausad lamang ang tren ayon sa bilis ng pagkukumpuni ng mga tauhan. Ang mga manggagawang ito ay madaling target para sa mga halimaw ng corrosion, kaya napilitan ang isang high-rank hunter tulad ni Lee Se-yun na manatili sa likod upang bantayan sila. Naiinis si Chansok na nasasayang ang pinakamalakas nilang mandirigma sa pagbabantay imbes na sa pag-clear ng daan sa unahan. Isa pang halimaw na may pakpak ang sumugod, at bahagya niya lamang na itaboy ito. Sa pagtingin sa tila walang katapusang kawan, napagtanto niyang hahaba pa ang araw na ito habang binabantayan nila ang riles. Lumipat ang eksena sa Khabarovsk, Russia, kung saan ang tanawin ay nabahira ng sariwang dugo sa nyebe. Isang napakalaking halimaw na kahawig ng pating ang hinihila sa tundra na parang simpleng biktima lamang. Ang lalaking may gawa nito ay isang dambuhalang katawan na nakasuot ng mabigat na baluti, at ang kanyang mukha ay may malamig at walang pakialam na tingin. Isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Koreano, si Lee Ha-yun, ang lumapit sa gitna ng rumaragasang bagyo ng nyebe. Natagpuan niya ang Russian warlord na nakaharap sa isang halimaw na puno ng matutulis na ngipin na sumusugod upang umatake, ngunit wala itong pakialam at sa halip ay tumingin lamang sa mga guho ng lungsod sa malayo, isang tahimik na patunay ng kawalan ng batas sa rehiyong ito. Hindi nagustuhan ng warlord ang panghihimasok at agad siyang nagpakawala ng malakas na atake na tila nagpayanig sa hangin. Ang pinsala ay lumikha ng isang malalim na hukay sa nyebe, ngunit ni hindi man lang natinag si Ha-yun. Ngumiti lamang siya at tumango, sinasabing matagal na mula nang huli silang magkita. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at diretsyong sinabi ang pakay, may trabaho siya para sa lalaking kilala bilang pinuno ng Khabarovsk. Tinignan siya ng warlord na si Nikolai Baranov nang may lubos na paghamak, naiinis dahil ginising ng bisita ang halimaw na balak niyang gawing hapunan. Wala siyang interes sa bayad. Iginiit na nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya. Ngunit hindi natinag si Ha-yun, alam kung paano painitin ang isang taong uhaw sa tunay na hamon. Binanggit niya ang espesyal na tren na kakalarga lamang mula Vladivostok at malapit nang dumaan sa teritoryong ito. Tinawanan ito ni Nikolai, iniisip na biro lamang dahil matagal nang sira ang mga riles. Ipinaliwanag ni Ha-yun na kasalukuyan ng umaandar ang tren gamit ang mga hukbo na may kakayahang mana upang ayusin ang daan habang umaabante. Nakuha nito ang atensyon ni Nikolai at tinanong kung ano ang maaaring laman ng tren na karapat-dapat sa ganitong kabaliwan. Sinabi ni Ha-yun na hindi mahalaga ang kargamento para sa kanya, kundi ang taong nagbabantay dito. Lumaki ang mga mata ni Nikolai nang marinig ang pangalan ng target, kinumpirma ni Ha-yun na ang Candy Lady ng Janabi, si Lee Se-yun, ang humahawak sa depensa. Sa ideya ng pakikipaglaban sa rank 10 hunter, napangiti si Nikolai nang may uhaw sa dugo. Inakala niyang simpleng pagnanakaw lang ito at iminungkahing pasabugi na lang ang buong tren. Ngunit agad siyang itinama ni Ha-yun, na may mas tiyak at mas mahalagang plano para sa kargamento, habang palihim na kinukutya ang simpleng pag-iisip ng lalaki. Inilabas niya ang isang maliit na electronic terminal at ipinaliwanag na kailangang makapasok ni Nikolai sa pangunahing bagon at ikonekta ito sa kagamitan sa loob. Idinagdag pa ni Ha-yun na kapag nakuha na ang datos, malaya na si Nikolai na gawin ang kahit ano sa natitirang kargamento. Napahalakhak si Nikolai at tuluyang tinanggap ang kontrata. Para sa kanya, palusot lamang ang teknolohiya, mas interesado siya sa pagpatay na kasunod nito. Hindi na siya makapaghintay na gawing isang libingan ang mga riles ng Siberia, sa harap mismo ng alamat na si Lee Se-yun.